Hello, good morning everyone. So, back on the saddle again. So, nabigyan na ako ng clearance. So, may go signal na ako sa doktor na pwede na ulit buhay. Kasi hinintay mo na rin yung resultant ng mga lab test tsaka rin sa test in heart-related disease. So, okay na naman lahat. So, ito, back again, the road. So, as usual, punta natin dito pa rin sa Mount Parawagan. Ito, yan, Mount Parawagan yan eh. Actually, malaki tong bundok na to eh. Mababa lang naman siya pero malawak yung sakop ng bundok. Kasi matatanaw mo pa nga hindi sa amin sa summit. Pero ang daan yung bundok na yan, dun sa Wawa, yung sementadong pakanan. Ngayon, sementado na ngayon yun eh, pakanan. Doon ang daan yan paakyat hanggang summit. Pero as usual, although meron tayong go signal para mag-bike ulit, so hindi na ko na kailangan i-push yung limit ng katawan ko. Pag kailangan magpahinga kasi mahirap na. Although alam naman natin na ang healthy ang pagbabike, pero doon lang tayo within the limits of our body. Huwag nating ipupush dahil marami ring na-aksidente or hindi maganda yung result gawa ng pagbabike. Kasi minsan di ba may nababalita ka kayo napaka-active, nagbabike, nag-exercise, pero hindi na uwi sa maganda yung sitwasyon nila. So doon lang tayo sa limit ng katawan natin. Hindi naman to karera gaya na sinasabi ko. Dito karera, walang trophy naman sa taas. Ang goal natin is mag-exercise at least twice a week, lalo na rin sa uri ng trabaho. Siyempre gabi, iba daw yung tulog sa gabi, sabi dito. Chinek up nga ako eh, pinakinggan niya pala yung tibok ng puso ko. Sabi niya, ba ano to tibok ng call center agent to. Alam niya. Siguro maraming call center agent na ganun din ang kagaya sa sitwasyon ito. Kasi imagine, dahil lang sa nauwi lang sa tawag yan, nagpa-check up lang ako dahil nahawa ako ng sipon. Napaisipan ko lang magpa-BP dun sa clinic kasi humingi ko ng gamot sa clinic sa office. Naisipan ko lang magpa-BP. Ang BP ko 150/120. Hindi ko alam kung bakit. Yun, pinagpahinga na ako. Tapos twice akong binipi. Yung pangalawa natulog na ako nun isang oras. Ganun pa rin, hindi tumaas. Ay, hindi bumaba. So, ang taas. Sabi sa akin ng nurse, sir, magpa-check up na. Kaya baka siguro minsan in denial lang ako dahil una-una ayaw ko magpa-check up, natatakot ako. Siguro ganun talaga. Pero parang contrary yung dati sa goal ko na kaya bakit ako nag-BPO dahil ang habol ko yung HMO benefit ng BPO. Pero nung andyan na ako, di ko na magano nagagamit. So yun, kailangan natin i-maximize yung benefits ng HMO. Yeah, check up lahat ang test, so cover naman. Yung 2D echo, cover naman siya na HMO. Pati yung ECG pag ginawa sa akin, blood chem. So far I thank God normal naman lahat. Ang hindi lang ang normal yung tibok ng puso humihinto. Kaya siguro na to maraming beses sa Boston. Tinitingnan ko yung 2D echo eh. Kada pintig ng puso pag tumatas eh. Tingnan ako baka may pangalan ng bumasted sa akin eh. Well, siguro ganun talaga. Hindi na kaya meron tayong kasabihan na life begins at 40. Siguro dyan lumalabas lahat ng sakit,
na hindi natin alam meron pala tayo sa katawan. Tapos nakakaranas na pala tayo ng anxiety or stress without us knowing. So sa akin kasi sabi ng doktor baka raw ako stress or puyat. Sure ako sa puyat kasi nga panggabi yung pasok ko. Sa stress sabi ko kay doc, hindi ko alam doc kasi nag-enjoy naman ako sa trabaho ko. Yan din ang sinasabi sa akin nung doktor na nag-alopecia ako. Sabi, baka stress ka. Sabi ko, hindi naman. Hoy. Sabi ko, hindi naman. Okay naman dahil masayahin naman akong tao. Pala biro pa. So yun. Baka siguro subconsciously yun, stress or nakakaramdam ako ng anxiety kaya nagsisignal yung katawan ko na kaya ito yung mga manifestation. Siguro lang, hindi naman ako expert sa ganyan, pero yun ang palagi tinatanong sa kanang doktor. Right, what a beautiful morning guys. Yan ang perks ng malapit dito sa amin sa Montalban. Yung pagkagising mo, yan ang makikita mo. Yan. Yung nasa left side, yung pamitinan, yung nasa right side, yung binakatayan. Alright. Ito na yung paakyat ng Parawagan. Sementado na. Right. Okay. Nakaahon na ako ng Parawagan nang walang ingad. Hindi kagaya nung una. Hindi kagaya ng dati. Talagang hihingalin ako eh. Pero ngayon, ito. Yung konting hingal pero hindi kagaya ng dati. Siguro dahil na bigyan na ng attention yung health issues ko. Siguro may factor din yung medyo gloomy today. Malamig, hindi nga na mainit. So ang laking tulong talaga kung may papacheck up ka talaga pag may nararamdaman ka sa katawan mo. Kasi we'll never know, baka mamaya malala na pala yung paramdaman natin. Tsaka kung may capacity ka naman, magpa-check up ka, huwag kang matakot. Kasi ako ganun dati, matakot ako magpa-check up dahil siguro hindi ko magugustuhan yung maririnig ko guys. Tsaka iiwas na rin sa yung makapagpa-stress sa'yo. Iwasan mo yung heartbreaks, unnecessary heartbreaks, lalo na hindi makakatulong sa'yo yan kasi may stress ka lang. Tapos yung sasabihin sa'yo mahal ka pero second choice ka lang. Kahit mahal mo yung tao, wag iwanan mo. There is a much better person than her for you. So iwasan mo yun. I-sacrifice mo na lang kung ano naramdaman mo sa kanya sinasabi mong mahalin mo. Hindi totoo yun. Kasi kung second choice ka, there's no such thing as two matter that can occupy the same space. Sabihin niya sa'yo nagmamatter ka sa kanya, that's bullshit. Kung maniniwala ron, hindi totoo yun. Second choice ka sa kanya kahit mahal mo. Tapos nakapag-break siya ron sa una, tapos sabihin niya mahal ka niya, babalikan ka niya dahil second option ka. Wag. Payong kaibigan, wag mong gagawin. So that's for today's video everyone, and before I end, big shout out sa mga kaibigan natin na palaging nakasuporta. So sa Aaron Motovlogs, sa
John Sigwan, The Brown Rice Revival, si Ed Stukod, Edwin Panlilio of Father and Son, si Haji Sekari, ang hari ng budol, of course, Yoknek TV, Trey of Lagalag na Siklista, si Leo Tangkad, Aaron of Ukulele Bikers, post ka na ulit brother. And then till next ride, buhay po tayong lahat and drive safe everyone.